Hello, magandang hapon uli sa inyong lahat mga kababayan ko. So meron tayong mga pag-uusapan dito, no. Ito yung mga hit na topic ngayon sa social media. Number one ito, yung marami nag-forward sa akin nito pero sige, kasi hindi ko naman talaga alam yung istorya. Ito, di umano daw, yung nanay daw ni Zainab Harake, hindi pinapasok sa gate at band sa kasal niya. So, ito yung pahayag ng nanay niya daw di umano. Yes, madam, kasi po simpleng tao lang po ako na di maganda. Kaya di po ako, ah, ano to? Di po ako belong doon. Kaya di na po ako pinapasok sa gate na baka manggulo daw po ako. Kahit kailan na saan wala po akong record na ng gulo. Tahimik po ako at namumuhay mag-isa dito sa Bacoor na kahit sigawan ako ng anak ko, iniiyak ko na lang po sa harap nila. Di ko need manggulo. Respeto na lang po sa mga taong nandun, bisita na may pinag-aralan po. Ako, alam ko po ang salitang respeto sa sarili ko. Wala po akong sakit, andun po ako nagpunta, which is pinasabi ko po sa pinsan nila na papunta na po ako June 1. And May 31 po nagsabi na din ako na pupunta doon para surprise. Ako yung na-surprise. Ha 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 ha. Di po ako pinapasok sa gate, band po ako, sabi ng guard. Mother ni Zainab Harake po, yun po bili ng coordinator na production staff sa guard. Pinapunta po sa event ng head guard, yung isang guard, para to make sure kung sino po ang di papapasukin. So pagbalik po ng guard, sinabi sa head guard, ako po mother ni Zainab Harake. Bilin po niya sa coordinator na nakita po namin, tiningnan din po plate number na sasakyan ko, okay lang po, kaya umalis na kami po. Oh, hindi pinapasok si nanay. Pero kung akong tatanungin nyo, yes, masama nga naman yun, hindi pinapasok yung nanay. Pero nangyari na rin sa family namin, hindi sa nanay ko ha. Nangyari na rin sa family namin yan. Yung tatay ko naman, madaldal kasi ang tatay ko eh. Kinasal yata yung ate ko. Tama ba? Ate ko ba yung kinasal? Kasi may 7 kami magkakapatid eh. 4 sa una, 3 sa huli. So, sa una yata yon. Kasi tutol ang tatay ko na ikasal dun sa asawa ng ate ko. So ang nangyari pala sa amin, hindi umattend ang tatay ko, hindi pina-attend. Sa binyag pala yon, sorry. So hindi pina-attend sa kasal tatay ko, pero sa binyag nung apo niya. Kasi di ba ang mga lolo't lola, ang tatay ko mayabang nung umpisa eh. Itatakwil ko yung anak niya dahil hindi ko gusto yung tatay, pero nakita niya na yung apo niya, natunaw na yung puso niya. Di ba gusto niya na makita, hindi siya pinapunta ng binyag. Yun pala naalala ko. Kasi batang-bata pa ako noon. Hindi ko pa alam. Nangyari na rin sa amin yan, yung hindi pinapapunta. I mean, ako sa part ko, may kanya-kanya kasing reason eh, kung bakit eh. Siyempre, pag nagkwento na sa ibang tao yan, katulad nitong nanay ni Zainab, siyempre, ang kwento niya, yung siya yung biktima. 'Di ba? Pero hindi ko sinasabi na, hindi kasi natin alam eh, kung ano yung nangyayari doon sa loob nila. Kung sino yung mali, sino yung tama. Pero I do believe, kaya nagawa yan, may reason. Hindi lang malinaw kung ano yung reason na yon. 'Di ba? Kaya kung ako, hindi ko rin naman kasi masabi. Pero kung iisipin mo, mali nga naman yung nanay mo, hindi mo pinapasok, kawawa naman sa labas.
Kasi yun ang unang iisipin mo dahil base dito sa kwento na to eh. Diba? Eh, hindi natin kasi alam kung ano yung kabuuan. Kung mali to na hindi mo papasukin ang nanay mo, mali. Pero need pa rin natin marinig yung reason. Sasabihin na iba, whatever reason, nanay mo yan, dugot laman mo yan, di ba? Sometimes madali magsalita. Paano kung galit na galit ka sa ano? Ako nga, ate ko, dugot laman ko, pero galit na galit ako, hindi ako umattend ng libing eh. Di ba? Eh, ang naging problem, kaya napag-usapan ito sa public, dumaldal kasi sa publiko itong nanay. Sometimes, no, kung ayaw niyong pag-usapan sa publiko, ayaw niyong mapagchismisan kayo, yung mga dirty laundry nyo, wag nyo nang iladlad sa social media. Lalo na ito, yung anak mo sikat. Diba? Hindi basta-basta yung anak mo. Inuulit ko, ano, paano, kahit, kung ako yan, kung, let's say ako yon hindi nagpapasok sa nanay ko sa, ano, wala namang pakialaman tao sa akin eh. Hindi naman ako sikat eh. Pero dahil si Zainab ang gumawa, di ba, kasama yan sa mahirap na ano eh, mahirap na pagdadaanan ng isang sikat. Hindi lang bilang influencer, no, kahit artista, kasi bawat istorya sa artista or sa celebrity ay pera. 'Di ba? Nandiyan yung mga taong inggit sa iyo, gusto kang makita na bumabagsak ka, andyan yung mga tao na ang hanap buhay ay chismis katulad ni Christy Fermin. Kahit mismong mainstream media, andyan din para mag-abang. Kasi ano kayo, public figure kayo, sa ayaw at sa gusto mo, ito yung realidad. Yung ano, hindi naman literal ano, pero yung buhay mo bilang celebrity kasi, kumbaga parang public property ka eh. Sa ayaw at sa gusto mo, nasasabi mo, may sarili akong buhay, wag niyo kong pakialaman. Yes, totoo nga naman yun. Pero lahat ng nangyayari sa buhay mo kasi consumable sa ano eh, sa mata ng tao eh. Kasi nga celebrity ka, ibang-iba ang status mo sa iba. Baka nga, let's say, mautot ka lang sa isang lugar, issue na eh. Uy, alam nyo ba si Zainab umutot? yun ang kailangan tiisin mo sa pagiging celebrity. Ang advantage kasi naman ng mga pagiging celebrity, lalo na yung mga artista na maraming fans, no? Kahit mag-video yung mga yan na natutulog lang, let's say, sino ba yung mga sikat na artista? Let's say si Piolo Pascual, no? Di ba maraming follower? Yung kasikatan ni Piolo Pascual, feeling ko yan, ano lang yan eh, mag-video lang yan sa sarili, matulog lang yan at mag-live. Marami pa rin manonood dyan eh. Kasi nga, ano eh, artista eh. 'Di ba? Pag maraming umiidolo sa'yo, kahit nga humikab ka lang sa harap ng camera, marami ka pa rin views eh. Kaya lang ang risk niyan, ultimong kaliit-liitan na nakita sa yung hindi maganda, malaki na para sa mga tao yun. Nakita kang nangungulangot sa publiko, issue yun. 'Di ba? Para kang tumutuloy sa alambre nun every time na lalabas ka ng bahay. Kaya yung sinasabi na maganda ang buhay nito, yes, oo, mapera, ano, pero ang price na kailangan mong bayaran sa ganyang buhay, ano eh, para kang nakakulong. Hindi ka na makakilos. Kailangan laging pag-iisipan mo lahat ng gagawin mo, lahat ng sasabihin mo. 'Di ba? Katulad nito, pag-iisipan, mga content lang 'yan, 'di ba? Kahit minsan totoo na 'yung nangyayari, hindi na rin alam ng tao kung alin 'yung totoo o hindi. Like, celebrity kayo eh. Kung hindi naman kasi lahat ng success kasi na tinatamasa ng tao, may kaakibat 'yan na paghihirap. Isa ito sa paghihirap na kailangan 'yung pagdaanan. Hindi naman kasi pwedeng mangyari na dumami lang ang pera mo na wala kang sacrifice na ginagawa. Feeling nyo wala silang sacrifice na ginagawa? Dahil nakita nyo maganda si Zainab, ang ganda ng kutis niya, ang sarap ng buhay nila, nakatira sila sa magandang bahay, maganda ang sasakyan nila.
'Di ba? Feeling nyo wala silang sacrifice na ginawa. Meron, kasama na 'yan. Yang ganyang bagay. Yan ang ano ng pagiging celebrity. Yan ang risk ng pagiging celebrity. Ang privacy mo ang hirap ng kunin. Mas nakakagigil yan ang dumadaldal pa sa publiko yung nanay mo pa. Na kung tutuusin, pwede nyo naman isolve yan ng kayo-kayo lang. Pero wala nilik yan sa publiko Dahil nilik yan sa publiko, ano yan, mapapag-usapan yan. Hindi mo na maaalis yun. Di ba? Kaya nga napansin nyo yung mga nagsasabi sa akin, naks. Hindi inaano ko no, kaya nagmamask ako. Hindi dahil takot ako or ano. Gusto ko ihiwalay kasi yung mundo ng social media. Dahil dito sa social media kasi, hindi naman talaga tayo magkakakilala dito Malamang kilala nyo ako. Yung pagmumuka ko at ano, ibigay nyo na sa akin yun. 'Di ba? Ang papansinin niyo na lang sa akin yung sinasabi ko ba dito. Kung tama o mali ba yung sinasabi ko. Yun, doon na lang tayo. Hindi yung ibibigay ko sa inyo. Sometimes medyo makakapagkwento-kwento ako sa inyo ng mga bagay na gusto ko ikwento. Pero nililimitahan ko pa rin. 'Di ba? Malay mo, maging 10 million ang followers ko. Naghahanda na ako. Anyway, next issue. Ito, nung nagtrabaho ako sa Robinson Supermarket, nagkaroon ako ng tao na nagtatrabaho sa Andox. Totoo daw ito. Yung ganyan yung nagtatadtad sila na sinasadya nila na may malaglag. Yan nakikita nyo? 10 yung biniling manok. Siyempre magcha-chop-chop sila, may nalalaglag. Dito, halos 2 pirasong manok na kulimbat nila. Sinamantala nila kasi pinaparash namin dahil may mga bisitang dumating sa center. Dami nilang hinuhulog tapos may karton pala sa sahig. Yun may tagapulot sila. Pinabarangay natin kaya di pwedeng sabihin ang pangalan, baka tayo ireklamo. Matagal na ito, modus ng mga nagtatadtad. Ang sa akin, ang kinuwento sa akin, syempre, wag mong kukunin yung mga obvious na parte ng manok, katulad ng pakpak, ng hita, leeg, 'di ba? Ang kukunin mo lang yung mga yung mga parte na hindi mo makikita. Katulad niyan, pag tinadtad niya, may naiiwan Ayun diba may nalalaglag? Minsan, sinasamantalan nila Yung ganong chunk na malaki na yon, makatatlo ka lang nun, ulam na yun Damihan mo na lang ng kanin, di ba? Hindi rin maganda yon yung yan panlalamang yan Binayaran kasi ng customer yun ng buo Kaya minsan pag bibili ako ng ganyan, mas pinipili ko na lang ng buo na iuwi kaysa i-chop. 'Di ba? Simula nung narinig ko yung kwento na yon. Siyempre may mag-uutak teleserye naman yan, doon na lang sila kumakain. Pero hindi maganda. Alam mong pagnanakaw yun Kahit pa sabihin mong sila ay mahihirap. Yan tayo 'Di ba? Yung pagiging utak teleserye natin, yan naman, mga mahihirap lang yan, mga mahihirap. Hanggang kailan na magiging dahilan yung pagiging mahirap na yan para palusutin yung mga ganyan. 'Di ba? Mga kababayan ko. Anyway, next video. Ito, marami nagpasa sa akin ito yung binubugbog sa bus. Hindi ko kasi alam yung story nito, kaya hinintay kong maano sa mainstream media para maliwanagan tayo.
PWD pala yon, yung binugbog sa loob ng bus. Hoy, pasintabi po dahil masela na video ang inyo pong matutunghayan. Pumalo na kasi sa milyong-milyong views at umari ito ng negatibong reaksyon mula sa mga netizen. Ito pong viral video ng lalaking person with disability o PWD na kinuyog at pinagtulungang bugbugin sa loob po yan ng bus. Hanggang ngayon, wala pa rin pong pahayag ang LTFRB at maging ang Transportation Department sa naturang insidente. Tunghayan ang report ni Erlo Bringas. So hindi ko na masyado ipapakita. Alam niyo na 'yung nangyari doon sa video eh. Pero base dito sa sa comment, ang kabuuan daw ng dito kasi hindi pinakita daw 'yung reason eh. Di umano daw dito sa comment, may nagtatanong bakit nagganon galit ang tao sa kanya. Meron ditong nagsabi, nang manyak daw yon, nang manyak daw yung tao na yon. Sana ba yun nagsabi dito? Siyempre, dahil PWD, maraming sumimpat siya doon, ano? Maraming sumimpat siya sa PWD. Ito, bakit daw binugbog? Tingnan natin, ano? May kinagat. Ba't sabi ni iba minanyak daw? May kinagat yung PWD doon. Nagsimula ang lahat. Siguro alam niya na may something ang lalaki. May kinagat pala daw. Hindi, meron dito nagsabi minanyak daw eh. Nangangagat nga. Ano yung nabasa ko ng manyak dito? Anong dahilan bakit lahat ng nananakit panagutin? One-sided story, play nyo yung buong video on how dangerous the man is. Talagang danger, mapanganib daw talaga. Nakita ko to sa TikTok na nangangagat daw ng pasahero, pero binugbog talaga siya. Pero ito naman ang tanong ko, yes, kung tatanungin nyo ako, mali ba yung ginawa dito? Mali. Pero ikaw ba, pagkakakagatin ka, netong na to, syempre lalaban ka rin, di ba? Tsaka makakaabala kami ni. Syempre, nasa bus yan, hindi mo masabi, pagod din yung mga tao. Hindi ko sinasabing tama ha. Never na maging tama, lalo na sa isang may mental problem na na tao, yung PWD, di ba? Never naman maging tama na bugbugin sila eh. Pero yung, syempre, threat din yan eh. Pero sana pinababa na lang, Kaya lang, kung pinababa mo yan, may mental disorder nga, baka masagasaan pa yan kung saan. Malay mo, nasa expressway pa sila nung time na yan. Pabababain mo sa gitna ng expressway. Sana tinali na lang nila. Mas brutal naman kung tatali mo. Pero kung may dapat sisihin kasi dyan yung kamag-anak nito eh. 'Di ba? Hindi nyo dapat hinahayaan yan na kung alam nyo yan ay may problema sa pag-iisip, hindi nyo dapat yan hinahayaan na mag-isa lang. Parang yung naalala nyo yung nung araw nung quarantine, yung may nabaril na merong warsyak na sundalo. Kasi akala daw bubunot ng baril. Gumanyan siya, 'di ba? Anong nangyari? Lockdown nun eh. Sa checkpoint, umabante siya. Tapos nung lalapitan siya ng pulis, biglang gumanon. Ang ginawa ng pulis, inunahan na lang nila na barilin. Yung tao
tingnan natin kung nandito pa. Sino nakakaalala nun? Year 2020 yun, di ba? Tama. Sana ba yun? Curfew violator. Hindi curfew violator eh. Ano yun? Parang lumampas siya dun sa, di ba dati may quarantine zone? Lumampas siya, then nabaril siya ng mga pulis. Wala, hindi ko na makita eh. Dahil gumanon. Then napag-alaman nung during investigation, yun pala ay dating sundalo na meron daw war shock. Tapos sinisisi nila yung pulis na bakit daw nabaril. Yes, mali nga naman yung ginawa ng pulis doon. Mali naman na ang katwiran kasi nung pulis, inunahan na daw nila. Kasi nga akmang may bubunutin sa bag. Tapos kaya binaril na nila. Ang sa akin, hindi dapat pulis ang dapat sisihin din dun eh. Yung mga kamag-anak din yung dapat sisihin. Alam nyo naman pala na may war shock yung tao, hahayaan yung magpagalagala yan. Kaya every time na may maririnig yan na na commotion o parang nakasaksi na ako ng ganyan eh. Nung nag-duty ako sa Biluna, nag-intern ako doon. Kasi nagro-rotation kami ng ospital noon eh. Doon sa mga sundalo yun eh, mga galing Mindanao. May mailaglag ka lang na something. Basta maingay yun na ilaglag mo. Paglaglag mong ganun, talaga magtataguan yan sa ilalim ng ng kama. Nakakaawa sila. Yung akala nyo nakakatawa yon, pero pag nakita mo kung paano sila magtago sa ilalim ng kama, yung mga may war shock. 'Di ba? Pagkukulang din ng yung mga ganyan na may special na pangangailangan, pagkukulang ng yan na mga kamag-anak yan eh. Tapos aawayin nyo yung nakasakit dun sa kamag-anak yung PWD. 'Di ba? Na supposed to be, dapat inaalagaan nyo yan, or kung lalabas yung mga yan, dapat kasama kayo. Ganyan talaga mangyayari dyan. Sa unang tingin, malalaman mo ba na na may kapansanan yon? Syempre, ang iisipin lang nung nakagat niya, makaganti din. 'Di ba? Baka mamaya nung kinagat pa yan, tinutulak lang siya, lalo niya pang kakagatin, di susuntukin niya nga. 'Di ba? Kaya dapat hinay-hinay din minsan sa pagsisi sa mga tao. Hindi natin namamalayan, ang dapat din, ang liable din dyan yung mga kamag-anak din. Sabihin ng iba, dapat pinababa nyo na, paano kung sa expressway yun? Pabababain mo sa expressway. Kaya mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Paki-comment na lang po sa baba sa mga napag-usapan natin. Bye-bye!